Lahat sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Kamay. The Good Samaritan. Yan. Siguro wala dito na hindi nakakaalam ng nung salitang ang mabuting Samaritano. Lahat tayo. So, ano man yung ating orientation, no? Ano man yung dati nating background, pag sinabi mong The Good Samaritan, alam natin lahat yan. So, kapag sinabi pong The Good Samaritan, kilala natin to, no? Yung paggawa ng mabuti, no? Sa ating kapwa. No? Kaya nga, sa Pilipinas, napakaraming pinangalalan ng The Good Samaritan, di ba? The Good Samaritan Hospital, The Good Samaritan Clinic, meron ding The Good Samaritan Pharmacy, di ba? So, school, meron din. So, lahat ng institution na sabihin natin may kinalaman sa paggawa ng mabuti o nagbibigay ng magandang serbisyo, nilagyan nila ng pangalang ito, no? The Good Samaritan. So, mga kapatid, imagine niyo, no? Sa pamamagitan ng kwentong ito ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng magandang image, no? Yung ano ba sa Italiano nun? Ano ba sa Italiano? Help, ha? Yon, imagine, no? Yung nagkaroon ng magandang reputation, no? Sa pamamagitan ng ng kwento ng ating Panginoon, itong Samaritanong ito ay nagkaroon ng magandang image, di ba? Naging good. No? So, brothers and sisters, ngayong umagang ito, alam ko na pamilyar tayo sa kwentong ito, but we will dig deeper. No? Sino ba itong mabuting Samaritanong ito? At ano yung reason behind kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay binanggit ang kwentong ito. So mga kapatid, tayo po ay sumandaling yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti nyo. Maraming salamat po sa dakilang araw na ito na kami ay pinagsama-sama nyo sa napakagandang lugar na ito. Salamat po sa kakayahan, salamat po sa lahat ng mga biyayang aming tinanggap, Panginoon. At ngayon po ay patnubayan niyo po kami sa aming pakikinig. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo. At nawa po ang mensahe na i-reveal niyo sa amin, Panginoon, ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang aming dapat gawin. Muli, Panginoon, sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. So, open your Bibles, brothers and sisters, in Luke chapter 10, verses 25 to 37. So, yung may mga cellphone, e-Bible, Luke chapter 10, verses 25 to 37. Dito po natin makikita ang kwento ng mabuting Samaritano. Okay. So, brothers and sisters, kung naalala nyo ba yung ating Bible study about the L source? Sino yung umati ng Bible study natin? The L source. No? The L source. Ano yung L source natin? Kalimutan nyo na. Ha? Hindi pa ako kasali. Nandun kayo. Ano yung L source? Absent ka na pa. L source. Ano yung libro natin ngayon? Luke. Di ba? Sa Gospel, meron tayong M source. No, yung Matthew, meron tayong L source. Yung Luke, meron tayong Q. Yung Matthew and Luke. At meron tayong dito kay Mark. No. So, ito yung L source. Yung kay Luke. So, dito, makita natin, mga kapatid, na in the last 15 chapters, no, kung titingnan niyo yung mga Biblia, yung mga huling chapters ng Luke, kasama po dito yung chapter 10, ay sabihin nating makikita lamang natin dun sa L source. Ibig sabihin, kay Luke lang natin makikita. No? Naalala niyo yung example ko, kasama ito, dun sa Good Samaritan, na hindi niyo ito makikita kay Matthew, Hindi nyo ito makikita kay Mark,
na kay Luke lamang ito, no? So, isa to doon sa mga primary source si Luke, no? So, maraming issue, no? Maraming issue yung makikita natin dito sa ating pag-aaral, no? May issue dito about racism, no? Alam niyo ba yung racism? No. About poverty. No. Meron din issue dito about lack of compassion. Merong issue dito ng selfishness, no? At ang isa pang gusto nating makita dito is the issue of the goodness, yung kabutihan ng isang individual. So mga kapatid, samahan niyo ako, no? As we open our Bibles, babasahin ko ang kwento at iisa-isahin natin, no? Magkakaroon, bagamat ito ay familiar sa atin, bibigyan natin ng verse by verse, no, kung ano yung mga important aspects na pwede nating matutunan dito sa kwentong ito. Okay. So ito po ang sinasabi in verse 25, ang sabi, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. No. So dalubhasa, sa ibang salin po, ito po ay sinasabing abogado. No? Okay. So, hindi po ito yung abogadong alam natin, no? Hindi ito yung abogado na alam natin na practicing law, na may korte, mayroong pinagtatanggol na nasasakdan. No? Ito po yung dalubhasa ng kasulatan. No? Ito yung Old Testament law. No? At alam po natin, yung Old Testament law, included po dito yung first 5 books, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, no? So dito siya expert, no? Ang sabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Oh, dahil siya nga ay expert sa law, tinanong siya ni Jesus, ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong isip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, bilang eksperto sa law, no, alam nitong dalubhasa na ito kung ano yung dapat gawin. No? At in-state nga dito niya yung greatest commandment, di ba? Love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tapos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. So, dun sa verse 28, sinabi ni Jesus, tama. No? Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So, kung ating pakikinggan mabuti, sabi, gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ba nito, Pastor, yung pagsunod sa kautusan ay magdudulot sa amin ng kaligtasan? No. Kung titingnan natin ng kabuuan ng Biblia, hindi po ganun lagi ang sinasabi because kung titingnan natin to, we are promoting salvation by works. At hindi po ganun yung ating pananampalataya, hindi po ganun yung ating paniniwala na hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Pero bakit sinabi iyon ng ating Panginoong Hesus? No, ibig sabihin ba yan, Pastor, ba't ganun po ang sinabi ni Hesus? No, gawin ko yan, ay magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. No, ang sinasabi po kasi ng ating Panginoon, nag-agree siya. No, kasi ano yung gustong patunayan dito? No? Sabi dito, doon sa verse 25, sabi, lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. No? Hindi po naghahanap ng tamang kasagutan itong dalubhasang ito. Kung hindi nagtanong siya para magkaroon ng pagsubok, no, tinetest niya. No, imagine niyo siguro in the time of our Jesus Christ, si Jesus Christ nasa 33 years old, no? Batang-bata. Alam niyo ba, for a rabbi in the Jewish tradition, napaka nito, hindi ito nangyayari na magkaroon ng isang guro sa napakabatang edad. At imagine niyo, itong dalubhasang ito, malamang ito ay nasa kanyang 50s or 60s na. Kasi bago ka maging dalubhasa, ikaw ay mag-google ng napakaraming taon sa pag-aaral. At yung scenario, imagine niyo, yung pagtatanong niya na yon,
ang sabi nga dito sa ating text, no? Para subukin. Siguro iniisip nitong dalubhasa na to, subukin ko nga itong batang rabay na to. Napakabata naman ito para siya ay maging guro, no? Samantalang yung scribe, itong dalubhasa, siguro mas matured na siya, no? So, mga kapatid, may pagsubok, no? Merong test. Kaya ang gusto pong ipakita ng ating Panginoon dito, sige, gawin mo yan kung magagawa mo. No? Sino ba ang makakagawa sa atin na ibigin ng Diyos ng lahat ng panahon? Na ibigin ng ating kapwa ng higit sa ating sarili? Diba? Napakahirap pong gawin ito, mga kapatid. No? Sinasabi lang ng ating Panginoon, sige, parang sinasabi niya, sige, sinusubok mo ko, ikaw ngayon ang susubukin ko. Sige, gawin mo yan kung kaya mong gawin ng perfect. No? Kaya nga hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga gawa dahil hindi po natin magagawa ng perfect itong kautusan na ito. Amen? No? Kung merong makakagawa sa atin ng kautusan na ito ng perfect, hindi na po kailangang mamatay ng ating Panginoon. No? Kasi doon pa lang sa law, kaya pala natin gawin. Hindi nga po kaya natin gawin. And the law, isipin nyo to mga kapatid, kung merong pagkakamali, no? Kung meron tayong mga violation, bakit mo nasabing may violation? Bakit nyo nasabing may violation? Kasi may batas, no? May regula, no? Kaya sinasabi mong hindi mo na nagkaroon ka ng pagsala o nasaway mo yung batas, yung pangyayaring yun, nagawa mo, nagkamali ka kasi may basihan at yun yung law, no? So, pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid yung senaryo dito. No? So, doon sa 28, sabi ng ating Panginoon, tama yung sagot mo, no? Sinabi niya, at gawin mo ito, no? At magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So, as we said mga kapatid, we cannot do it by our own, no? We cannot save ourselves by our good works, no? So, doon sa 29, no? Naramdaman no? Alam ng ating Panginoon na tinetest siya at alam din ng dalubhasang ito na parang nasopla din siya, no? Napahiya siya. Doon sa verse 29 sabi, upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, no? Nagtanong pa ang lalaki, sino naman po ang aking kapwa? Diba? So alam niya yung mga law patungkol sa pagsunod, pag-ibig sa Diyos. No, nung sinabi yung second law na ibigin mo ang iyong sarili gaya ng yung kapwa gaya ng iyong sarili, sabi niya, sino ang aking kapwa? Oh, yun yung tanong, no? Yun yung tanong ng dalubhasa, sino ang aking kapwa? Hindi po ito sinagot ng ating Panginoong Hesus ng diretso. Doon sa verse 30, like the style, no? Kung titingnan niyo po ang pamamaraan ng ating Panginoon, He is a master teacher. No? Kaya nga, tayo na mga mananampalataya, kami na mga clergy, kami na mga nag-aaral, we always take Jesus Christ as our example. No? At sa pamamaraan po ng ating Panginoon, no, hindi siya direktang sumasagot. Alam niyo ba, yung karamihan ng parables, no, sinabi yan ng ating Panginoon bilang tugon sa mga tanong. No, na hindi niya sinagot directly. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng talinghaga. At isa po itong mabuting Samaritano. Sabi doon sa verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Pamilyar ba kayo sa Jericho? May dalawang Jericho po dito, no? Ito pong Jericho na to is the New Testament Jericho. Naalala niyo yung Old Testament Jericho? Yung umikot sila, inutusan ni Joshua, may banda, may mga drums sila, umikot sa wall ng Jericho, iba pa yon. Yun yung Old Testament Jericho, di ba? So etong Jericho na to, ito ang New Testament Jericho, isang lugar ito kung saan malapit ito sa Jerusalem at ito ay sentro ng komersyo, no? So ito yung New Testament Jericho. So sabi dito, may isang taong naglalakbay mula Jerusalem papuntang Jericho, hinarang siya ng mga tulisan. Alam niyo yung senaryo, no? Hinarang sila ng mga tulisan, hinubaran, binugbog,
at iniwang halos patay na. No. So, sa mga pag-aaral, tatanong nyo, Pastor, bakit ang daming tulisan? Saan ba nanggaling yung mga tulisan na yan? Ano ba ang kadalasang sanhi ng mga paggawa ng pagnanakaw? Poverty. Sabi sa tradisyon, sabi sa mga pag-aaral, kaya dumami ang tulisan, no? Yung tulisan para silang mga pirata o magnanakaw na siyempre wala silang makain, wala silang kahanap buhay. Ito daw ay mga former trabahador, no, ni Herod nung time na yon, no? Na nawalan sila ng trabaho dahil pinauwi na sila ni Herod dahil hindi na kailangan yung kanilang serbisyo. So, sa kawalan nila ng trabaho, hindi na sila makauwi sa kanilang mga bayan, napilitan silang maging palaboy doon at yun yung sanhi kung bakit maraming tulisan, no? Lack of livelihood, no? Merong dala ng kahirapan, no? Kaya sila ay kaya dumami yung tulisan doon, no? So, nagkataong dumaan doon ng isang paring Jew, no, Hudyo, no? So, merong tatlong dumaan dito, ang paring Hudyo, isang Levita, at yung mabuting Samaritano. Yun yung mga dumaan. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. So, very unlikely, no? Sabi nyo, Pastor, paano na yan? Pare na nga yun, di ba? Ano ba ang image sa isip natin pag pare? Di ba sila yung lingkod ng Diyos, sila yung dapat mabuting tao. Bakit siya lumihis? So, mga kapatid, ang paglihis po ng paring Hudyo na ito ay sa kadahilanan po na meron tayo mga tradisyon, no? May mga tradisyon ng mga Hudyo na sila ay magiging defiled. No? Ano ba yung ibig sabihin ng defiled? Maituturing silang madumi. Maituturing silang hindi karapat-dapat. No? Kasi sa tradisyon po ng mga Hudyo, kapag sila, kung ikaw ay pari, no? O ikaw ay sabihin natin na ikaw ay Saduceo na naglilingkod ka sa templo, kapag ikaw ay nakahawak ng dugo, no? Kasi binugbog, di ba? Binubaran. Doon sa mga kwento na yan, makikita natin na maraming sugat itong nabiktima ito. Itong nabiktima ng mga tulisan. Marami siyang sugat. Sabi nga, halos patay na eh. Ibig sabihin yan, duguan. So, kapag yung isang pare ay nadungisan o nabahiran ng kanyang kamay, nahipo niya yung may dugo o kahit sabihin niya kasi halos patay na eh. Di iniisip niya, bangka yun, no? Sa kanilang tradisyon, kapag sila nakahipo ng patay o nakahipo ng dugo dahil sa open wounds, kinukonsider na sila ay madumi. At kailangan pa nilang magkaroon ng ceremonial cleansing. No? Kaya nga, doon sa sitwasyong ito, bakit naman sabihin nyo, Pastor, ano ang ginagawa nitong paring ito dito sa papuntang Jericho? No? Kasi nga mga kapatid, sa pag-aaral po, may destino. No? Alam nyo ba na nung panahon ni David, i-divide niya ang mga pari. No? Kung naaalala nyo yung madalas kong nasasabi, yung Sanhedrin, no? Yung 72 na mga pari, no? Na binubuo ng mga high priest, no? Sila yung kapulungan, no? Para sila yung sabihin nyo asosasyon ng mga pari, no? So, bawat pari, meron silang destinong 2 linggo na maglingkod sa Jerusalem. So, itong mga to, galing to ng Jerusalem, sa temple. Pababa sila ng Jericho, no? At dun sa hindi kasi dun sila nakatira sa Jerusalem. Maaaring pauwi na sila sa kanilang bayan, no? So, pag sila nakahipo, sabi ko nga, pag sila nakahipo ng bangkay o ng dugo, sila ay considered na madumi. So, ang mangyayari, kailangan nila magpalinis na uli. So, maaabala sila, no? So, yun ang issue. Maaabala sila, magkakaproblema yung kanilang status, no? Hindi sila pwedeng mag-conduct uli ng seremonya kasi madumi sila, nakahawak sila ng dugo, nakaano sila ng patay, no? So, yun yung dahilan.
Tapos, tuloy natin. Dumaan din ang isang Levita. Ano naman yung Levite? Yung Levite, katulong din ito ng mga priest, no? Kung maalala nyo sa lahi ng mga Levite, no? Doon sa 12 tribes, no? Sila yung tinuturing na pinagmulan ng lahi ng mga pari, no? So, sabihin natin pareho din yung category nila, no? So, hindi din siya tumulong. Lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Bakit? Kasi ganun din eh. Kung ano yung status nung pari, ganun din ang status nung Levite. No? So, verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. No? So, ang kinatin dito is siya'y naawa. So, ibig sabihin ba niyang pastor, yung mga pari, walang awa? Oh. Kasama ako doon sa linya, no? Hindi naman ganun yung gustong ipakita ng ating Panginoon, no? Wala siyang, hindi niya, sabihin natin niya, hindi niya sinisiraan yung mga pari by that time, no? Meron siyang gustong ipakita na mas malalim, no? So, sabi naawa, no? Naawa sa biktima. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak. No? At binindahan. Pastor, paano nangyari na may dala siyang first aid kit? Yung benda? Hindi po. Sino bang maglalakbay nung araw na may benda? Sigurado po na pinunit niya yung kanyang damit. So kung titingnan nyo, yung pagpunit ng damit dito, nagpapakita din ng kabaitan. Kasi doon sa, di ba, hinubaran. Ibig sabihin po nung araw, alam nyo, napakamahal ng damit noon. Noon, wala pang Sara, walang Terranova, walang mga sale, no? Talagang napakamahal ng damit. Para magkaroon ka ng damit noon, ng maganda, may kaya ka sa buhay. No? Kaya yung pagpunit niya ng damit na nangangahulugan lang na pagpapakita niya ng sobrang malasakit, no? Sabi niyo, mahal ng damit, pinunit pa. Binuhusan ng alak. No, yung alak po may halong alcohol content yan na nagsisilbing antiseptic, no? Yung oil, 'di ba, pag kayo nasunugan, yung napaso, ano nilalagay niyo, 'di ba, oil. So, nagbibigay ng sabihin natin ng kaginhawahan sa mga sugat. So, yun yung ginawa niya, no? Pagkatapos isinakay ng lalaki, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno. Oh. Hindi lang pagkatapos bigyan ng first aid kit, sinakay niya pa sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya roon. No? Kinabukasan, no? Hindi niya iniwan. Nag-overnight, di ba? Hindi naman sinabi kinabukasan bumalik. Hindi po. Nandun siya, hindi niya iniwan. Kinabukasan binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabing alagaan mo siya. At kung higit pa riyan, ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. No. So, ibig sabihin siguro, ito pong mabuting Samaritanong ito ay merchant na pabalik-balik siya sa rutang yon para pagkatiwalaan siya. Siyempre, di ba? Siguro suki siya nung lugar na yon. Sabi, sige, alagaan mo yan. At ako naman madalas bumalik dito, no, sa aking pagninegosyo. Madalas ako, kilala mo naman ako. Kung meron pang kulang, babayaran kita. No? So, nakita natin mga kapatid, yung pagbibigay, no? Hindi lang yung oras, hindi lang yung malasakit, pati pera. No? Yung resources, no? Sabi, at babayaran kita pagbalik ko. Verse 36, at nagtanong si Jesus. Ito na yung tanong. No? Kanina, ang nagtanong, yung dalubhasa. Sabi, sino ang aking kapwa? No? Pagkatapos ikwento ng ating Panginoon in verse 36, ang ating Panginoon naman ang nagtanong, sabi, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Verse 37, anong sagot nung dalubhasa? At ang tumulong sa kanya. No? Hindi ba kayo nagtaka kung bakit hindi sinabing yung Samaritano? Yun ang tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo nagtaka bakit? Pwede namang sabihin, di ba, specify yung pare, yung Levita, yung Samaritano. Di ba napakadaling sabihin, yung Samaritano.
Pero ang sabi niya, ang taong tumulong sa kanya. Bakit kaya? Kasi nga mga kapatid, ang sabi ko kanina, there is an issue of racism. No. Kasi mga kapatid, ang mga Samaritano po noon at ang mga Hudyo ay magkaaway. Kaya nga sa kwentong ito, very unlikely na sabihin ng ating Panginoon, hello, kwento mo sa amin, ang bida ay ang Samaritano. Walang mabuting Samaritano. It's either dead, no, or yan ay katang-isip lamang. Ganon yung kaisipan nitong dalubhasang ito nung marinig niya yung kwento ng ating Panginoon. No. Bakit naman kasi pastor nagkaroon ng racism? No, bakit ganun yung tingin nila sa mga Samaritano? Ba't mababa ang tingin? No? Nagsimula po yan mga kapatid nung na-exile ang mga Jews, no? Nung sila ay nasakop at na-exile sila, sila po ay nalahian ng ibang lahi, no? At alam niyo naman ng mga Hudyo, 'di ba? Gusto nila sila lang, 'di ba? Ayaw nila ng ibang lahi. Dinidiscriminate nga nila yung mga hindi Hudyo, di ba? So, itong mga Samaritan ito, half-breed sila. So, karamihan dito is half Jews, half Assyrians, no? Half Persians. Ganun yung mga lahi ng Samaritano. At dahil sila ay nalahian, bumaba ang tingin, at ito ding mga Samaritano, mga kapatid, ay nagtayo sila ng sarili nilang religion. Nagtayo sila ng sarili nilang mga temple na lalo ding ikinagalit nitong mga Hudyo na ito. At alam nyo, nung time na nire-rebuild yung temple, di ba? Yung temple, nung panahon, sino nagpatayo ng temple? Nung una? Ha? King Solomon, di ba? Through King David, gusto ni King David, pero ang sabi ng Diyos, yung anak mo ang magpapatayo. Yung unang temple, si King Solomon. Nung nagiba yung temple, no, dahil nga sa pagsakop ng mga mananakop, na-exile sila, nung time ni Jeremiah, ni Jeremias, no, tinayo ang temple, no. Alam nyo ba, nung time na yon, may away na sa pagitan nila kasi itong mga Samarian, hinulugan ng baboy. Alam nyo naman, di ba, yung baboy maduming hayop, no? So, dahil nga doon sa seremonya nung kailangan nilang maglinis na naman na delay yung pagtayo ng temple, no? Kung ba sinasadya na wag maitayo yung temple. So lumalim yung mga alitan, no? So marami pang mga kwento na nagpapakita ng alitan sa pagitan ng mga Samarians at ng mga Jews, no? So isa lang yung sa mga kwento ko. So ang sabi, kaya hindi niya masabi, no, yun lang pagsabi ng salitang yung Samaritano. Kasi hindi nga, against nga sa kanyang paniniwala na walang mabuting Samaritano. Hindi yan kayang gawin ng Samaritano kasi lahat sila masama. No. Yun yung irony ngayon, samantalang tayong lahat, pag narinig tayo ng Samaritan, kahit walang good, alam na agad natin yung good Samaritan, di ba? Pero nung panahon ni Jesus Christ, hindi po ganoon yung senaryo mga kapatid. No? Kaya tugon ng dalubhasa sa kautusan, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. No. So bumalik din tayo doon sa unang question, sino ang aking kapwa? No? Tapos sa sino ang naging kapwa? No. Sino ba yung gagawan natin ng mabuti? Yun yung unang katanungan eh. Pero sa kanya, nung sinagot ng ating Panginoon, sino ba ang gagawa ng mabuti? No. Okay. So, mga kapatid, ano ngayon? No. Lagi kong nagiging pamamaraan sa ating mga mensahe, pagkatapos nating marinig, ano na? Ito ba ay isang kwento lang na paulit-ulit nating naririnig? Ano din yung kalagayan natin? Pastor, naalala ko yung mga message mo nung pag nag-outing tayo patungkol sa outing, patungkol sa pagsasaya, no? Kasi na-experience na natin yung mga ganong message. At yung pagkilos ng ating Panginoon, yung pagpili ni Brother Dondo ng kanta, no? Napaka-timely. Hindi naman niya alam yung ating message ngayon. Ang gagawin natin, ngayong narinig natin, ito, mensaheng ito. Brothers and sisters, we are called to love. To help everybody. No?
Tayo po ay tinawag upang umibig, upang tumulong sa kahit kanino. No? Wala po tayong pinipili. Baka po sa ating pagpunta dito sa church o isang araw o isang linggo pupunta tayo sa church, no, may nakita tayo na nangangailangan na dapat tulungan. No? Hindi po importante na hindi tayo malate o makarating tayo dun sa church kung kailangan ng tulong nitong taong nakita natin na to. At wala tayong ginawa, mga kapatid. No? At ganito po yung kalagayan natin. Huwag po nating itanong kung bakit siya na doon. Baka kasi minsan may mga nakikita tayo na dapat tulungan. Ano kaya nangyari? Ba't kaya siya ganun? Ano? Imbis na itanong po natin yan, tingnan po natin kung ano ang pwede nating maitulong. So, meron po akong 3 kaisipan na iiwan sa inyo sa tanghaling ito, mga kapatid. Una, hindi sapat na nakita natin ang isang pangangailangan pero wala tayong ginawang aksyon. Nakita po ng pari, nakita ng Levita, pero wala silang ginawa. Pangalawa, ang iyong ginawa ay nakadepende sa kung ano ang iyong nakita. Paano ba natin nakita yung ating kapwa, mga kapatid? Nakita ba natin sila bilang kaaway? Nakita ba natin sila bilang abala sa atin? No? Bilang obstacle para hindi natin sila tulungan, tulad nung pari, tulad nung Levita, no? Na nakita yung sila ay magiging madumi kung tutulungan nila itong taong ito. Isipin nyo, mga kapatid, mas pinahalagahan nila yung kanilang kalagayan kaysa doon sa buhay nung taong nabiktima ng mga tulisan. So, yung pangatlo, ang iyong nakita, no? Ito po, tingin ko yung mas makaka-relate ang lahat sa atin. Ang iyong nakita ay magpapatunay lang kung sino ka talaga. Ang iyong nakita ay magpapatunay lang kung sino ka talaga. Paano yun, Pastor? Kung nakita nyo ito na nag-aagaw buhay, no? Ay, hindi, wala yan. Baka yan, prank lang. No, prank lang yan, kaya dumiretso. Wala yan, may tutulong din yan. May tutulong din iba dyan. Aalis na ako, bayaan mo na yan. No. Kaya nga, ang iyong nakita ay magpapatunay kung sino ka talaga. Kaya nga, ano yung sinabi kanina? At siya'y naawa. No. Mga kapatid, yung compassion, no? Minsan, ang tao, bagamat naaawa siya, pero dala ng, yung alam yun, kipit balikat ba? Ano ba ang tawag? Kibit balikat. Kibit? Kibit balikat. Tama, no? Ano ibig sabihin nun? Tinitake for granted. Take for granted. Nga mo na yan. May tutulong din yan, no? Bahala na yung iba dyan. No? So, yun tayo, mga kapatid. Ano ba yung tingin natin doon sa mga taong nangangailangan? Paano ba natin tinitingnan yung kanilang kalagayan? No. So, ayon po kay John Wesley. Kilala niyo si John Wesley, sigurado naman, no? John Wesley. Brother Paul, alam mo yan. No, si John Wesley, siya po ang founder ng Methodism. No? So, ang sabi ni John Wesley, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, at all the people you can, as long as ever you can. Diba, napakaganda? Mga kapatid, sino ang mabuting Samaritano? Sino ang mabuting Samaritano? Mga kapatid, tayo po dapat na mga Kristiyano ang mabuting Samaritano. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.